Po muli si William, ang iyong kaibigan na may kapansanan. Para sa araw na to, ako ay maglalakas loob na pag-usapan ng isang seryosong topic tungkol sa pangangaliwa at kung paano maiiwasan ang hindi maging tapat sa iyong mga kinakasamang asawa o nobyo at nobya. Alam ko mahirap pag-usapan ito at hindi ako isang tao na magmamagaling lamang at magbibigay ng advice sa iyo. Kasi nauunawaan ko rin na minsan may mga dahilan kung bakit napapunta tayo sa isang sitwasyon o relasyon na siguro hindi natin pinangarap sa umpisa. Marahil ikaw ay umibig, siguro mayroon iba pang mas malalim na dahilan kung bakit ikaw ay nagkaroon ng mga iba pang relasyon other than sa kung sino yung kinakasama mo. Ang sa akin lamang ay mga paalala at mga boses ng katwiran ang nais kong ibahagi para sa iyo sa araw na to. Unang aking payo ay nanggagaling sa 1 Corinthians 6:18. Dito pinaalala ni Paul na huwag makikiapid dahil kaakibat ng pakikiapid ay yung sexual immorality kung saan ang pagkakasala ay ginagawa mo sa iyong sariling katawan. May mga bagay tayong ginagawa na hindi maganda pero ito ay sa labas ng ating katawan. Pero anything that you involve yourself with sexual immorality ay isang kasalanan na ginagawa mo sa iyong sariling sistema. Now remember, your body is the temple of the Holy Spirit. So always remember na kung tunay mong mahal o pinapahalagahan ng iyong sarili, ang pakikiapid o yung pangangaliwa ay pagkakasala mo sa sarili mong templo ng Holy Spirit. Pangalawa, alam kong alam mo ito kaibigan, pero alalahanin muli natin sana na aanihin mo ang iyong itinanim. Now kung #unfaithful ang iyong itinanim, ano pang aasahan mo balang araw sa magiging kalalaunan ng iyong buhay? May mga bagay siguro na pwede natin i-justify dahil siguro naloko ka before o meron ka masamang eksperyensya sa dati mong iniibig kaya napilitan ka mangaliwa. Pero lahat ng bagay ay may kapalit, kaibigan. Mas mabuti na nagawin natin yung tama ngayon dahil ang mga bagay na hinihiram ay isinasauli rin sa may-ari sa huli. God loved you so much that He died for you at ang gusto niya ay magkaroon ka ng para sa iyo at sa iyo lamang. At hindi mo kailangan manghiram or ipagmakaawa sa isang relasyong hindi namang dapat. Pangatlo at pinaka-importante sa lahat ay yung paalala ng Hebrews 13 verse 4. Sabi dito, dapat igalang ng lahat ang pagsasama ng mag-asawa at maging tapat tayo sa bawat isa. Kung hindi mo nakikita na ang pangangaliwa ay mga bagay na may kinalaman sa pagsira siguro ng relasyon, isipin mo rin na mayroong mga bata na apektado. Na siguro yung taong kinakasama mo ngayon ay mayroong nakaraan, may pamilya, may kapatid, may anak, may dating asawa na nasasaktan para lamang maging maligaya ka. Gusto mo ba ng ganong klaseng buhay na kapalit ng iyong kasiyahan ay yung pagdurusa naman ng ibang tao? So, para na lamang sa kanila, kaibigan, naging boses sana ako ng katwiran para magising na tayo sa katotohanan na ang pangangaliwa ay isang bagay na walang idudulot na mabuting epekto para sa iyo. Dalangin ko na magkaroon ka ng tapang kaibigan na mapag-isip-isip, mapagbulay-bulayan ng aking mga payo at hinaing sa iyo, and in your most strongest time siguro sa tulong ng Panginoon ay simulan na nating itama ang bawat pagkakamali at daanin na natin ang daang matuwid.